Hindi na interesado ang administrasyon ni Donald Trump sa negosasyon para tapusin ang digmaan ng Russia sa Ukraine. Ito ang konklusyon ng mga analista base sa pinakabagong mensahe mula sa White House. Halimbawa, hindi minadali ni Jared Kushner at Stephen Witkoff, mga espesyal na sugo ni Donald Trump, ang pagbisita sa Kyiv. Dahil hindi sigurado ang Washington na may magiging resulta ang paglahok ng Estados Unidos sa negosasyon para sa pagtigil ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Kinansela ang pagbisita ni Witkoff at Kushner noong Abril, pero pwedeng magpatuloy ang negosasyon kahit sa technical na antas. Pero kahit dito, may problema pa. Ayon sa Embahada ng Ukraine sa Estados Unidos, wala pa ring tugon ng US sa alok ni Pangulong Volodymyr Zelensky na magsagawa ng negosasyon sa Kyiv sa antas ng technical na grupo. At dito pa, hindi isinama ng administrasyon ni Trump ang pondo para sa tulong militar sa Ukraine sa programa ng mga aksyon na umiral na mula pa noong 2016 sa panukalang budget sa depensa para sa 2027. Kaya naman si Volodymyr Zelensky ay mas tumitingin na ngayon sa Turkey bilang mas maaasahang tagapamagitan sa mga negosasyon. Ako si Alex Pichi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe rin kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa description ng video na ito, doon namin inilalatala ang mga agarang balita kapag may mga bagong impormasyon. Mukhang napupunta na sa dead end at nakakalimutan ang negosasyon para tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine sa tulong ng Estados Unidos. Hindi nagmamadaling bumisita sa Kyiv sina Jared Kushner at Stephen Witkoff, mga espesyal na sugo ni Donald Trump, dahil di sigurado ang Washington na makakamit ang inaasahang resulta sa paglahok ng US sa negosasyon sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Iniulat ito ng The Kyiv Independent, Ukrainian English language na pahayagan ayon sa kanilang sources. Narito ang kanilang CP. Paulit-ulit nilang pinangakong bibisita sa Kiev pero hindi pa rin natutupad, sabi ng mataas na opisyal ng Ukraine. Ilang buwang nagkaroon ng panloob na diskusyon ukol sa posibleng unang pagbisita ni Kushner at Witkoff sa Ukraine. Ang pagbisitang ito, sana ang simula ng pagbuhay muli sa tatlong panig na negosasyon ng Russia, Ukraine at Estados Unidos para sa pagtigil ng digmaan na ngayoy tila napako o na-freeze na. Mahigit 2 buwan na ang lumipas dahil napunta ang atensyon ng Estados Unidos sa digmaan sa Iran. Ano ang hadlang sa pagbisita ni Jared Kushner at Stephen Witkoff sa Kiev? Patuloy na malalim ang pagkakasangkot ng dalawang espesyal na sugo ni Trump sa negosasyon ng US at Iran na nangingibabaw sa panlabas na pulisya ng Washington. Malinaw ito. Dahil sa pagsasara ng himpapawid sa Ukraine mula na magsimula ang digmaan, napilitan ang mga negosyador maghanap ng ibang paraan. Kasabay nito, kailangan nilang tumawid sa hangganan ng Poland at Ukraine at sumakay ng tren papuntang Kyiv. Ngunit ito ay mahirap para kay Stephen Witkoff na hindi na rin bata, siya ay 69 na taong gulang. Mahirap para sa kanya sumakay ng tren. Gayunpaman, ang pinaka-ikinababahala ng panig ng Amerika ay ang posibleng pagbisita ni Kushner at Witkoff sa Kiev ay tuluyang maglalantad ng tunay na pagkakabalaho sa negosasyon na dulot ng kawalang kakayahan ng Moscow at Kyiv na magkasundo tungkol sa mga teritoryo. Iginigiit ng mga Ruso na kunin nila ang buong Donbas at hinihingi nila ito mula sa Ukraine. Ang posisyon ng Ukraine ay makahanap ng solusyong katanggap-tanggap. Nagpasya ang White House na hindi malinaw kung bakit kailangan pang maglakbay ng malayo ang mga sugo ni Trump para marinig ang mga bagay na dati na nilang narinig. Kasabay nito, paulit-ulit nang sinabi ni Trump na may progreso at malapit na silang magkasundo. Sa totoo lang, wala naman talagang progreso. Sinabi ng White House na hindi tuluyang naputol ang komunikasyon ng Kyiv at Washington. Ayon sa isang opisyal, naghanap ang Ukraine ng bagong paraan para mapalakas ang ugnayan nito sa Estados Unidos. Pero dito, nakakagulat ang posisyon ni Zelensky dahil ang presidente ng Ukraine ay pinuna sina Kushner at Witkoff sa hindi pagpapakita ng respeto sa Ukraine. Sinabi niya na lubang walang galang ang pumunta sa Moscow at hindi pumunta sa Kiev. Sabi ni Zelensky, alam niya ang hirap bumisita sa bansang may digmaan, pero pinaalala niyang may mga politikong nakakapunta pa rin sa Kyiv. Pati mga Europeo at si Joe Biden ay pumunta sa Kyiv nung may malawakang digmaan na.
At ang mahalaga, sinabi niya, at ito ay CP, na kailangan ito hindi para sa atin kundi para sa kanila. Sa parehong panahon, sinabi ng Embahada ng Ukraine sa Estados Unidos na hindi pa nakakatanggap ng sagot ang Ukraine mula sa Estados Unidos sa alok ni Pangulong Volodymyr Zelensky na magsagawa ng negosasyon sa Kyiv kahit sa antas ng mga teknikal na grupo. Dahil ito sa digmaan sa Iran at maling pagkaunawa ni Trump sa dahilan ng digmaang Ruso-Ukrainian. Susunod, magbibigay ako ng CP mula sa pahayag ng Embahada ng Ukraine sa Estados Unidos. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng Ukraine ang aming alok at hinihintay namin ang kanilang sagot. Kapag narinig namin na handa na silang magsagawa ng susunod na round ng negosasyon, huwag kayong mag-alala, agad naming sisimulan ang paghahanda para dito. Naunawaan ng Kyiv na sa ngayon, nakatuon ng malaki ang pansin ng Washington sa sitwasyon sa gitnang silangan. Umasa ang Ukraine na muling mapupunta ang focus ng Estados Unidos sa kanila pagkatapos nito. Mahalaga ito dahil iisa ang ating prioridad, tapusin ang digmaang ito ng makatarungan at siguraduhin na hindi na ito maulit kailanman. Nakaka-interes na parang lalong paliit ng paliit ang pag-asang ibinibigay sa koponan ni Donald Trump. Kamakailan lang, hindi sinama ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang pondo para sa tulong militar sa Ukraine sa ilalim ng programang USA na umiiral mula 2016 sa panukalang budget para sa depensa sa taong 2027. Doon, $400 milyong lang kada taon ang inilaan nila, pero binura pa rin yon ni Trump. At saka, gusto kong banggitin na ang halaga ng pagpapatayo ng ballroom sa White House ay $400 milyong. Yan ang mga prioridad ng Amerikanong Pangulo sa ngayon. Kasabay nito, ang kabuuang gastusin sa depensa ng Estados Unidos para sa 2027 ay halos $1.2 trilyong. Ito ay talagang record na antas na mas mataas ng 50% kaysa sa kasalukuyan. At sa halagang yan, wala man lang napaglaanan ng $400 milyong para sa Ukraina. Kasabay nito, iniulat ng CBS News na sumangguni sa mga pamilyar sa panloob na pantataya ng mga opisyal ng Amerika na mula Pebrero 28 ay gumastos ang Estados Unidos na humigit kumulang $50 bilyong para sa operasyong epikumpot laban sa Iran. Ayon sa pahayagang politika, itinuturing na ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang Turkey bilang posibleng lugar para sa susunod na negosasyon sa mga Ruso. Malinaw ang pag-iingat ni Zelensky sa papel ng Estados Unidos sa hinaharap at umaasa siya sa Turkey bilang lugar ng susunod na pag-uusap. At nabanggit ko na rin sa mga naunang episode na mahalagang bigyang pansin at talagang tutukan ang lumalalang kritisismo ng Pangulong Ukrainyano laban sa Estados Unidos. Particular na sa mga isyu ng kawalang-galang sa Ukraine at sa desisyon na paluwagin ang mga parusa sa sektor ng enerhiya laban sa Russia. At pati na rin kung gaano kaaktibo ngayon si Zelensky sa pagbisita sa Europa, sa gitnang silangan at maging sa Armenia at Azerbaijan, na bumubuo ng bagong pakikipagpartner na nagpapakitang wala ng malaking pag-asa sa Amerika. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Bukod pa rito, kung gusto niyo suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari niyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na pag-subscribe bilang sponsor gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Lubos akong nagpapasalamat sa suporta ninyo. Maaari rin ninyong gamitin ang QR code sa inyong screen dahil ito ang pinakamadali at pinakakumbinyenteng paraan para suportahan ang YouTube channel. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Paalam sa inyong lahat.